Sa pagpapadala kay Pangulong Duterte sa ICC, walang umaamin kung sino yung mastermind, ah. Walang umaamin kung sino yung mastermind. Sabi ni Remulla, Governor Remulla ng Cavite, DILG, hindi na nga dumating kasi nga bistong-bisto na siya na may mastermind sa pagpapadala. Hindi ba? Ayaw nila umamin. Sino mastermind? Tinatanong ni Bato, si Torres, sino nagutos sa'yo? Ikaw, Marbil, sino nagutos sa'yo? Hindi ba paikot-ikot? Hindi nila sinasabi sino nagutos sa kanila. So, ayaw nila mag-name drop kung sino nagutos sa kanila. Aamin dito. Si Franz Castro. Si Claire Castro, aamin dito. Sabi ko nga sa inyo, ito ang pinakamalaking pagkakamali ng gobyerno ni Bongbong, yung i-hire tong taon to. Because this person is not helping, nakakasama pa. Pakinggan nyo. Sa dating Pangulong Duterte sa dahilan ng pagbaba din po nitong trust at approval ratings ng Pangulong Marcos Jr.? Malamang. Pwede. Pero yun nga ang mangyayari pagka ganun. Kasi ang lumalabas dahil ba sinurrender ang dating Pangulong Duterte sa ICC, bumaba ang rating ng Pangulo. Kahit ano man ang mangyari, kahit ano pang rating yan, ang Pangulo, itong sinasabi natin, gagawin, magdi-decide, base sa batas, at kung ano yung tama. Kahit hindi ito maging popular sa tao, kung ano yung tama, anong sinasaad ng batas, yun lang po ang susundin. So kung ang karamihan ng mga tao ay ayaw ang ginawa ng Pangulo, o ng gobyerno, ng administrasyon, anong sabi ni Ate Claire? Again si Marbil hindi umamin, si Tori hindi umamin, si Boying hindi umamin, si SILG hindi umamin, si Anyo hindi umamin. Isa lang ang umamin, si Claire. Inamin ni Claire. Ang sabi ni Claire, wala daw kahit daw hindi popular yung decision ni Pangulong Marcos sa pagpapadala kay Pangulong Duterte sa ICC. Wala daw siyang pakialam basta naayon sa batas yung ginawa niya. So ngayon, sino mastermind ngayon? Di ba? Ang mastermind si Bongbong. Dancing with the beat. Yung DJ Glenn on the mix. Marcos bangag, Marcos bangag, Marcos bangag, 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 bangag. Ayan, magandang araw mga banateros worldwide. Kamusta naman ang inyong mga buhay-buhay? Ayan, meron po tayong nandito po tayo ngayon sa ating studio. Ngayon lang, yung mga susunod natin na tayo'y on the road na naman. Siyempre, konting panahon na lang, ilang araw na lamang po mga bossing ay kampanya ay election na. Di ba? Kaya talagang tayo'y busy na. Tayo'y panay na ang ating labas para ikampanya ang ating 10 kandidato para sa magandang Pilipinas. 10 kandidato para sa maayos na Pilipinas. Ayan, kaya wag tayong hihinto mga bossing ha. Ito na yung sabi nga nila, ito na yung final stretch. Hindi ba? So ayan na, kaya nga ako pinapaalala ko lang sa inyo na ito pong Team Duterte mga bossing, yan po ang ating dapat na yan po ang ating dapat na iboto, yung 10 na yan, para malakas ang laban natin para sa maganda at maayos na Pilipinas. Okay? Klaro ha. Napakauhusay ng mga yan. May pulis, mga abogado, meron tayong mga malulupit na mga congressman, mga doktor, may artista, may nagsilbi sa LGU, at syempre yung pinakamagaling sa lahat, si Pastor Apollo Kibuloy, na magsisilbing konsensya ng lahat ng mga politiko pag nanalo na siya bilang senador.
Ay, ano ba ang mga issues natin? Another day, another uratan session with yours truly, Boss D. Magandang araw sa inyong lahat kung nasa mga kayong lupalop na nandoon. Magandang hapon, araw sa inyo. Oo, tayo ay nandito na naman para pasakitin ang ulo, kasukasuan at tayo't balumbalunan ng lahat ng mga demonyo, kawatan, magnanakaw, sindikato, mambubudol, sinungaling, walang isang salita, mga putok sa buho, mga buwisit, at mga kupal at kumag, mga santanas, hudas, barabas, hestas na mga taga-gobyerno, mga adik, mga bangag, at lahat ng mga salot, switik sa bayang Pilipinas. Ito na naman, pag-uusapan na naman natin. Boss Dada, ito na naman tayo. At syempre, katulad ng lagi natin sinasabi, ito pong channel na ito ay hindi po para sa mga malalambot ang puso. Ang channel na ito ay para po sa mga matatapang, matitigas ang mukha. Ito pong channel na ito ay para po sa mga hindi mababait. Yung mga pinanganak sa sabsaban. Yung mga yung mga bait-baitan na mapupunta sa langit-langitan. Babal po itong channel na ito sa inyo. Ito po ay channel ng mga walang kwentang tao. Oo, kaya wag kayong masyadong mai-inlove. Ang inyong pinakapaboritong fake news peder ay ito na naman at tayo pag-uusapan natin ng mga issue sa bayan natin. Ayan. Ano bang gusto nyo pag-usapan? Mainit na mainit yung issue ng pagsagot ni Claire. Yung pagsagot ni Claire doon sa survey ni BBM. Ano ba yung survey na yan? Yan? Yung survey na 25% ni BBM na versus that 61% of VP Sara. Nagtulong-tulong ng mga santanas hindi pa rin nila mapabagsak si VP Sara. Bakit kaya? Bakit kaya? Diba? So dahil dyan sa survey na yan mga bossing, mayroong sagot si Madam Claire, yung kanyang spokesperson / asong ulol. Meron siyang mga sagot tungkol dito sa issues na to. Ayan. Pakinggan nating maigi. Maganda tong interview na to nila tawag dito Ted Filon at mapakinggan natin yung mga kabuuan ng mga sagot nito ni Claire patungkol sa issues ng pagbaba ng survey ng Pangulo. Kasi bagamat ako din naman, pagdating sa mga survey na ganyan, hindi ako masyadong fan yan. Kasi kung makikita ninyo yung mga SWS survey, at kung ano-ano pang mga surveys, mga bossing, minsan nagpapakita yan ng mind conditioning, no? Kasi sa kampanyahan, sa darating na eleksyon, imaginein mo, iba yung lumalabas sa survey versus doon sa nakikita natin. Kasi kung makikita natin yung reaksyon ng taong bayan doon sa pagpapadala kay Pangulong Duterte sa ibang bansa, yung pagtatraidor ng gobyernong ito sa mga Duterte para sa mga Pilipino, actually, para ipadala yung sarili nating lahi, itapon sa ibang lahi. Nakita natin na lumabas talaga, milyon-milyon Pilipino talaga yun. Hindi lang yun dito sa Pilipinas, pati sa ibang bansa. Kaya magugulat ka, makikita mo yung mga surveys na pumapasok yung alyansa. Samantalang, watak-watak na yung alyansa. Samantalang, yung alyansa hindi nga makapangampanya. Hindi nga makapangampanya sa Visayas, hindi makapangampanya sa Mindanao. Paano lalabas sa survey yan, hindi ba? So, miski ako, hindi ako masyadong sa survey na yan kasi mind conditioning yan. Katulad yan, sa survey na yan, 2 kandidato lang ni Pangulong Duterte ang lumalabas. Bongo tsaka Bato lang, ha? Yun naman talaga yung obvious na mananalo, Pero, makikita mo talaga lahat ng mga kandidato ni Pangulo wala talaga doon. Tapos makikita mo yung mga kandidato ni alyansa na mga kupal naman. Makikita mo nandoon sa survey. So, kabaliktaran nung nakikita talaga natin. Kabaligtaran nung nakikita natin sa mga lansangan noong mga nakaraang araw. Kasi sabi ko nga, sure win na talaga tong Duterte na to. Wag lang mandadaya.
Oo, wag lang mandadaya kasi paano hindi sure win? Imaginein mo buong linggo tayong nagkakandak ng town hall meetings. Every week meron tayong grand rally. At buong Pilipinas, hindi lang kasi ang alyansa kapag ka na gano yan kapag nangampanya ang alyansa, isang lugar lang. Tapos nag-aayudahan pa daw, di umano. Dito sa atin, isang buong Pilipinas kung mag-conduct tayo ng town hall meetings and mga political rally. As in, buong linggo yan. O katulad kahapon. O nasaan kami kahapon? O nasa Naga, Cebu kami. O tapos papunta kami ng Tacloban. Papunta kami ng Iloilo. So imaginein mo, dire-diretso yung ating ginagawang pangangampanya. Tapos itong mga to, hindi nangangampanya. Hindi mo nakikita ang nangangampanya. Tapos sasabihin mo na papasok sila sa survey na yan. Magtataka ka talaga. Yan yung talagang napakalaking magtataka ka. Oo, pero itong pagbaba ng survey ni Pangulong Marcos. Oo, bagamat ako ayaw kong paniwalaan ito. Bakit? Ayaw kong paniwalaan mga bossing na 25% ito. Ako naniniwala ako negative ito. Oo, at least siguro mga negative 10. 25% masyado naman kayong mabait para kay Bongbong Marcos. Wala naman nagawa yan. O imaginein mo bago ko i-play ito, ipapaalala ko lang sa inyo. Ang tawag din ang utang ng Pilipinas ngayon sa 3 taon ni Bongbong Marcos, pinakamalaki yung inutang niya sa lahat ng predecessor niya. Silip sila ng silip kay Duterte. Ang laki ng inutang. Pero si Duterte sa 6 na taon, mas malaki na yung inutang ni Bongbong Marcos sa loob lamang ng 3 taon. Anong ibig sabihin nun? Ang laki ng inutang mo, walang pandemic. Ang laki ng inutang mo, walang infrastructure. Ang laki ng inutang mo, binabaha pa din tayo. Ninanakaw pa yung pera ng PhilHealth. Bukod dyan, ipinamigay nyo pa yung pinamagaling na presidente ng Pilipinas, ipinamigay nyo pa sa ibang lahi. Harap-harapan kung kayo ay magsinungaling. Harap-harapan, sinira nyo yung simbahan ni Pastor Apollo Kibuloy. Mantakin mo simbahan, wasakin nyo. Utang ina niyan, sinong gagong tao ang magmamahal sa inyo? Hindi ba napakarami yung kahayupan na ginagawa ngayon? Talamak na naman ng kidnapping, sabi na naman nung PNP chief. Walang kidnapping, sabi naman nung may nunal na bidabidang general din. Meron. May task force na nga na binubuo ang NBI, pero wala daw kidnapping. Putang ina niya, saka makita ng ganyang gobyerno. Ang pulis, imbis na magtrabaho, manghuli ng kriminal, yung pulis pinagtatakpan yung krimen para magmukha silang mabango. So mantakin nyo sa lahat ng ginagawa nila na yan, 25%? Hindi ako naniniwalang 25% yan. Negative 10 to negative 20% dapat yan. So kalokohan talaga to. Kalokohan tong survey na to. Inday Sara at 68%? 32 million ang bumoto sa kanya. Nakita nyo ba yung dami ng tao na lumabas? Dami ng tao na lumabas para ipakita yung suporta sa pamilya nila sa ginawang kahayupan ng gobyerno. Tapos 61%? I don't believe 61%. Siguro at pinakamababa 80%. Diba? Walang hiya naman. So ilan lang yan sa mga kahayupan ni Bongbong. Again, ito malaking issue ito. Walang pandemic. Walang infra. Walang bagong programa. Puros lang ayuda. Magkano lang naman inaayuda nyo sa tao? Yung inaayuda nyo sa tao, mas malaki pa yung inayuda ni Pangulong Duterte nung Social Amelioration Program. Nung may COVID. Tapos, ang inutang ni Pangulong Duterte sa loob ng 6 na taon, mas malaki na yung inutang ni Bongbong sa 3. Tapos ngayon magtataka kayo kung bakit mababa ang survey ng Pangulo. Actually, ang taas niyan, 25. Tangina, kung ako siguro nanalo ko sa loto, tapos naging jowa ko si Marian Rivera, malamig ang ulo ko noon, baka bigyan kitang 25% BBM.
Pero sa ngayon, yung kasalukuyan, nararamdaman ko personal, abay gunggong. Maswerte kang makakuha sa akin ng negative 10. Puro kahayupan ang ginagawa nyo eh. Mantakin mo, ito kaisa-isang spokesperson mo na dapat nagpapakalat ng magandang balita. Utang ina, walang magandang balitang maibalita sa tao. Ang ipinagmamalaki yung Google Maps, na ni-recognize ng Google Maps yung claim natin sa South China Sea. Putang ina, sino ba yung Google Maps? Anak ng tinapay, oh. Kung ganun lang pala sana, di sana sa Google Maps na lang tayo magpatulong. Lahat, buong mundo, gawin ng paggawa na nating pag-ari ng Pilipinas. Hindi ba? Hindi, nakakatawa lang na ganito yung takbo ng isip ng spokesperson natin. Pero pakinggan natin itong kanyang paliwanag na malupit tungkol sa mga issues ng bayan natin dito sa survey nila. Nakakatawa to. Sa atin na po linya ngayon si Attorney Claire Castro, and we sincerely appreciate po ang kanyang pagbibigay po ng panahon sa ating pong programa this morning. Attorney Claire, maganda umaga po sa inyo, Undersecretary. Yes, good morning, Sir Ted. DJ Cha, thank you. Salamat sa panahon. Okay, Cha. At na-invite niyo po ako. Good morning din po. And thank you also, Attorney Claire, Yan. for being on the show. Umpisahan natin dito. Diyan tuwang-tuwa yan si Claire. Kapag kayong ini-interview, kapag yung puta ina, yung filter niya, pag pinagana niya na, tayo na walang pores, oh. Ang tindi glass skin ng walang iya, oh. Hindi ba nakita nyo? Ganyan, yan ang trip niyan. Sabi ko nga sa inyo, fame whore eh. Yan ang trip niyan, yung ma-interview siya, tapos yung kanyang katalinuhan, meron pa namang nakaganong babae sa likod niya na parang talagang patunay na abogado siya. Pero tinan nyo kung mala abogado ba ito magbigay ng detalye. Attorney, sa pagbagsak nga po ng approval ratings ng Pangulong Marcos Jr., mula po 42% noong Feb to 25% ngayong March. Ayon po yan sa Pulse Asia Survey. Ang isa po sa sinabi nyo kahapon, posibleng may kinalaman ang paglagana po ng fake news dito po sa pagbagsak na ito. Pero sinasabi nyo rin na hindi na babahala ang Pangulong Marcos Jr. dito. Ito po ba hindi dapat i-consider ng administrasyon bilang wake-up call para po mas paigtingin pa ang serbisyo sa mga Pilipino? Anong tagot dapat dyan? Hindi ba dapat to gawing wake-up call? Hindi ba? It's a survey, pulso ng taong bayan, and kayo ay public servant. And public servant kayo, public service is a public trust. Nakikita na ninyo that the people are losing trust. So is it something na kailangan magising ang gobyerno, or is it it should be a wake-up call? Ika nga. Tanong niyo sagot. Yes, nakausap kasi natin kahapon si Pangulo. Napag-usapan kasi namin na maybe, hindi naman namin sinasabing fake yung survey ng Pulse Asia. Ang sinasabi namin, ito bang mga tao, yung mga respondents ay maaari ba sila na i-impluwensyahan ng fake news? Dahil lumalaganap talaga ang fake news dito sa Pilipinas. Sabi nga natin, hindi tayo nababahala dahil ginagawa lang naman ng Pangulo ang kanyang trabaho na naaayon sa batas. Ayun. So ang sinasabi niya, hindi siya nababahala. Hindi ka mababahala being the leader of the country. 25% na lang ng masa yung naniniwala sa'yo, considering that this is true, 25%. Kasi sabi ko nga sa'yo, if ako, negative ka sa akin eh. Negative talaga. Karamihan ng siguro, mga 3%. 3% na lang yung mga nagtatanggol sa yung mga tulonggis eh. Pero if you're gonna ask people, sa mga town halls natin, mga bossing, every time that we are asking them, mura na ba ang presyo ng bigas? Lahat sila sasabihin nila, hindi. Fake news ba yun, Claire Castro, na hindi nyo nagawang 20 pesos ang kilo ng bigas? May mga ipinangako kasi kayo noong kampanya. At ang ipinangako nyo noong kampanya, gagawin yung 20 pesos ang kilo ng bigas. Sinabi nyo, meron pa kayong flood control project na 5,500, kinaumagahan, bumaha. I mean, the people know na budol talaga kayo
Nanaloko nyo sila. Now, you're gonna ask these people head on with questions na gumanda ba buhay mo? Kasi inflation rate ang pinag-uusapan eh. Umalwan ba ang buhay mo? Siyempre sasabihin ng tapo tayo, hindi. Ako, buhay ko umalwan. Inan yan. Ang taas nga ng ano natin, ang taas nga ng ano natin ng poverty rate natin. O hindi ba? Siyempre, pag tinanong ka, ikaw ba ay umalwan ang buhay mo? O siyempre, ikaw ba iisipin pa? Ano ba sabi sa Facebook? Ano ba sabi ng mga vlogger? Ano ba sabi ng... Hindi. Yung sarili mo mismo. Sasagot ka para sa sarili mo. Hindi ba? So yung survey na yun, ang sumasagot ikaw doon sa tanong. Hindi yan general na maganda na ba ang Pilipinas? Hindi yung ganun. Ikaw, sa tingin mo, sa sarili mo, ito ang tanong. Sasagot ka according doon sa nararamdaman mo. O hindi ba ganun pagka sumagot ka ng survey, tatanga-tanga naman tong si Claire na to? At naaayon sa tama. Kumbaga, hindi... O sinasabi niya na si Bongbong daw, hindi daw siya nababahala. Kasi nga, siya daw ay gumagawa ng mga bagay-bagay sa kanyang administrasyon na naayon sa batas. At yung sa isip niya yung tama. O kita mo? So ibig sabihin, itong taong to, diktador talaga utak. Para sa kanya, wala siyang ginagawang mali. So wala akong pakialam sa mga survey na yan. Para sa akin, tama ako. Para sa akin, okay ako. So kaya nga sinasabi ko sa inyo, mali itong mindset nitong leader natin. Kasi if you are a true leader, kailangan tingnan mo kung successful ka, makikita mo yung success mo sa mga tao mo. Sa mga nasasakupan mo. Na masaya ba sila, nakangiti ba sila, kasing saya mo ba sila? Doon mo malalaman. Pero kung lumabas ka ng bahay mo, pagtingin mo, sobrang hirap, gulo. Daming krimen, droga. Hindi na safe. Naging effective ka ba na leader? Hindi. Naknang toklay ka, oh. So kahit na sa tingin mo, tama yung ginagawa mo, pero pag tingin mo, iba impact sa tao, anong dapat mong gawin? Ibahin mo yung ginagawa mo. Kailangan, pag gumalaw ka ngayon, o yung ang direktang apektado yung mga tao, kailangan pag gumalaw ka ngayon may magandang silbi doon sa mga tao dahil kaya ka nga naging presidente ng Pilipinas hindi para pasarapin ang buhay mo. At mga kaibigan mo, naging presidente ka ng Pilipinas para lahat ng nasasakupan mo ay may prioritize mo yung kanilang mga welfare. Nantokwa ka naman, Claire. Anong kanalaman ng batas? Kasi kung kahit nasabihin mong naayon sa batas yung ginagawa niya, pero kung yung ginagawa niya hindi enough, o yung ginagawa niya is nakakapagpahirap pamlalo ng mga mamamayang Pilipino, do you think kailangan niyang ituloy yung katarantaduang ginagawa niya? Kahit nasa batas yun? Hindi po. Kasi nga ang responsibilidad ng isang driver, dalin tayo dun sa destinasyon ng maayos. Hindi ba, Claire? Tama? Ang tatangan nyo. Nasa gobyerno kayo tapos hindi nyo alam yung trabaho nyo. Alam mo ba si Pastor Apollo Kibuloy? Alam mo kung gaano kagaling si Pastor Apollo Kibuloy? Kahit nasa loob siya ng kulungan, successful. Lahat ng mga instructions niya sa mga members niya pagdating sa kampanya. Yan ang magaling na leader. Result-oriented. Alam niya yung resulta. Ito yung gusto kong maging resulta. Para makarating tayo sa resulta na maganda, kailangan yung gawin natin, yung makakabuti nun sa resulta na yun. Isa lang ang nagdidesisyon sa Kingdom of Jesus Christ, si pastor lang. O kita mo, dahil isa lang nagdidesisyon at yung nagdidesisyon matalino, yung nagdidesisyon, alam niya yung resulta na gusto niya. Si Bongbong, tingnan mo, tanungin mo kung anong resultang kailangan niya. Walang alam. Wala nga plataforma nung eleksyon yan eh. Ibig sabihin, walang plano sa Pilipinas yan. Trial and error. Gagawin niya to, pagsablay, ipagtatanggol mo, ganun lang. Wala siyang
plano talaga. Hindi katulad ni Pastor Kibuloy na pagka meron akong gustong gawin, ito yung resulta na gusto ko, by hook or by crook, kailangan gawin natin yan. Ganyan ang resulta. O lahat, in order, nakakulong pa siya yan. Hindi siya mapapahinto, hindi siya mababother ng anumang survey. Pero, sabi natin kahapon, titignan pa rin natin ang mga survey na ito para... Mali yun, Claire. Mali yun. Bilang isang leader, you should be bothered by these surveys. Why? Public office is a public trust. Mababa na yung taong nagtitiwala sa inyo. Hindi okay lang sa inyo yun. Putangin ang klaseng mindset yan. Hindi ka mababother. Anak ng tokwa o kaya ang yayabang ng mga politiko ngayon eh. Even the congressmen. Kaya ang yayabang ng mga congressman ngayon. Kasi supposedly, hindi niyo alam yung trabaho ninyo. Supposedly, congressmen are the voice of the Filipino people, ng mga constituents nila, mga sektor na nire-represent nila. That's why they are called House of Representatives. They represent the people. So when you represent the people, kailangan kung ano yung pulso ng masa, ano yung gusto ng taong bayan, dapat yun ang masusunod. Dapat gumagawa kayo ng mga batas according doon sa pangangailangan ng mga nire-represent nyo. Halimbawa, ang nire-represent mo, mga mangingisda. O alam nga nang bigyan mo silang traktor. Alam, bigyan mo sila binhi ng palay. Siyempre, gagawa ka ng batas, gagawa ka ng mga bagay-bagay na makakatulong doon sa sektor mo. Mga mangingisda, o di gagawa ka ngayon ng mga panukala patungkol sa proteksyon ng mga nangingisda. Ganito, ganyan, ganyan. Di ba? O panukala na magbibigay ng maraming fingerlings sa mga mangingisda para farming na lang sila ng isda. Di ba napakahirap na ganun kakatanga? Bantakin mo you represent the fisherman tapos ang tinutulungan mo yung mga poultry farmers. So hindi nyo alam yung trabaho ninyo. O hindi ba? Tapos ang gagawin ninyo, nagagalit yung taong bayan, ipapatawag yung taong bayan sa mga hearing, ipapahiya doon. Samantalang dapat ang taong bayan ang nire-represent mo bilang isang kongresista, bilang isang senador. Tama? O katulad kayo. Katulad niya si Bongbong Marcos. Naglilingkod siya sa taong bayan. Naglilingkod ha. Putang ina, saan ka makakita ng naglilingkod? Hindi importante sa kanya kung masaya yung pinaglilingkuran niya. Halimbawa, ako ang boss niya. O, ako ang amo niya. Ako ang hari niya. O, pinaglilingkuran niya ako. O, sasabihin ko, hindi ako masaya sa ginagawa mo. Putang ina mo ka. Puro ka lang cellphone dyan. Ang dami ko nang inutos sa'yo, wala ka nang nagawa. Tayo itong bahay ng lilimahid ang baho-baho. Trabaho mo linisin ito. Hindi mo nililinis, animal ka, puro alikabok. Oh, ano sasabihin ni Bongbong kung sa akin siya nagtatrabaho? Kasi ganun yun sa akin nagtatrabaho si Bongbong Bayaan mo siya, hindi ako naniniwala niya, masaya yan. Di ba, anytime pwede kang tapatalsikin noong pinagtatrabahuhan mo Di ba kailangan ginagawa mo ang lahat ng makakaya mo? Sisip-sip ka sa mga bossing mo para lang mabangong-mabango pangalan mo, hindi ba? O bakit ganun ang mindset mo? Taong bayan ang nagsasabi, ayaw namin sa ginagawa mo, tapos sasabihin mo, he's not bothered. Di ibig sabihin, putang ina, hari talaga ito si Bongbong. Inihalal si Bongbong dyan, hindi para magsilbi, kundi para pagsilbihan ng mga kupal na mga sekretary na to. Malaman natin kung yung mga respondents ba talaga ay hindi ba naaabutan ng serbisyo ng gobyerno? May mga respondents ba na hindi alam yung mga serbisyo na maaari nila? Katulad itong kabubuhan niya, meron bang mga respondents na hindi naaabot? May mga respondents ba na hindi na hindi alam yung mga programa ng gobyerno? Boba! Bilang isang gobyerno, responsibilidad nyo na abutin lahat ng Pilipino. You make sure na naaabot nyo yung mga Pilipino. Hindi na kailangan ng survey. Napakatanga mo naman.
sa public service, lahat mabibigyan ng tulong. Lahat. Walang maiiwan. Dapat ganun. Ngayon ang tanong mo, may naiiwan ba? Tanginan yan, with all the resources, with all your resources, your money, hindi mo alam kung lahat nabibigyan nyo ng tulong o hindi? Nagtatanong ka pa rin hanggang ngayon? Putang ina, ba't nandiyan ka pa, Claire? Alamin mo sa DSWD, nabibigay nyo ba yung tulong? O, nabibigay nyo ba't ang baba ng survey? There must be wrong. Di ba dapat ganun, nagagalit na sana kayo sa mga cabinet secretaries nyo because naniniwala tayo na hindi kaya ni Bongbong Marcos mag-isa. Tanga yan eh. Hindi niya kayang mag-isa paandarin ng Pilipinas. The reason why meron kang mga cabinet secretaries, bawat department, para alamin mo sa kanila, nagagawa ba nila yung trabaho nila? Ngayon, kung petiks ka, hindi ka nagpapamiting, hindi mo tinitingnan yung trabaho ng mga sekretaris mo, petiks talaga yan, katulad mo. Ano mangyayari sa bayang Pilipinas? Ayan, magkakaroon ng dissatisfaction na mga ratings na yan. Pero kung si Presidente, katulad ni Pangulong Duterte noon, bakit galit sa atin ng tao? Putangin na, hindi kayo nagtatrabaho. Kung hindi kayo nagtatrabaho, malis na kayo dyan. Masama ang loob ng mga tao. Ba't masama ang loob ng mga tao? Ang ganda-ganda ng mga programa natin. Ngayon, ang tanong ni Claire, baka hindi lahat na i-inform, baka hindi lahat na aabot. Putang ina, kung hindi lahat na i-inform, hindi lahat na aabot, umalis na kayo dyan. Lang makuha or mga ayuda na maaari lang makuha mula sa gobyerno? Saan ba ang mga respondents na ito dahil baka hindi nga naaabot ng gobyerno? So sinasabi natin na baka yung iba influenced by fake news dahil katulad ng sinasabi, one of the reasons mo, Claire, kasi ganito ang sinasabi, gina-justify mo na ito mababa tayo. Baka kaya mababa tayo kasi mga DDS ang galing manira Butangin na nyo, nagbabayad kayo ng mga vlogger, di ba? Di umano? Nagbabayad kayo ng mga vlogger, hindi kayo mapabango. Putangin na nyo, huwag nyo nang bayaran yung mga vlogger nyong tanga. Mantakin mo kami, ha? Mantakin mo kami, wala kaming bayad, pero naipaparating namin sa Pilipino yung sentimiento ng bawat isa. Alam namin kung ano yung mga ginawa ni Pangulong Duterte na ipanapaalala namin sa tao para ma-realize nila how useful PRRD was and how incompetent Bongbong Marcos today. Hindi ba? Yun lang yun tapos kayo nagbabayad kayo ng mga vlogger. Putangin na yan. Magkano binabayad nyo? Daan-daan libo? Di umano. Tapos hindi mapabango pangalan ninyo. 25% ang trust rating. Nandiyan ka pa. Hindi mo ba naisip na baka kasalanan mo dahil sa mga kabalbalan mo diyan sa Office of yung PCO, baka kaya bumaba yung trust rating? Mantakin mo, hindi nagsasalita si Bongbong, hindi na nga nagtatrabaho ikaw na lang nagsasalita, bumaba pa. Ibig sabihin baka sa'yo sila inis, hindi kay Bongbong talaga. Daw ay yung pagtaas ng inflation rate, pero DJ Cha at Sir Ted, ayon kasi dito sa PSA, yung inflation rate kasi bumababa. From 2.9 naging 2.1, ngayon pong March is 1.8. So medyo paano mare-reconcile yung ibang mga ganung bagay? Ayun, kasi nga ang totoong survey ang taong bayan. Yung mga numero nyo, putang ina, pwedeng dinoktor yan. Bakit? Kasi nga I can put these numbers, hindi naman i-scrutinize yan ni Presidente kasi tanga yun Hindi naman niya i-scrutinize yan Ibabangga sa totoong buhay ng tao. Hindi naman gagawin ni Presidente yun. Ilutang yun Hindi ba? So niloloko kayo ng mga numero nyo mismo. Niloloko kayo ng mga secretaries ninyo. Kasi kung lalabas kayo sa kalsada, tatanungin nyo yung mga tao, aabutin nyo sila, malalaman nyo, malaki pagkukulang nyo talaga. Malaki pagkukulang nyo, madam. Ang dami nyong problemang ginawa sa Pilipinas. Mga hayop kayo.
Kaya ikaw nagtataka ka din di ba? 1 point something na lang. Pero, bakit galit pa rin yung tao? Di ba? Dapat alam mo yung rason kung bakit. Putangina. Kasi nga, dahil tamad kayo pare-pareho, dahil puro kayo politika, dahil puro eleksyon na lang at yung pagpapahaba ng mga termino ninyo yung pinagtutuunan nyo, nakakalimutan nyo yung taong bayan. Na akala ninyo, pag nag-abot kayo ng ayuda at nakangiti sila sa inyo, akala nyo, habang panahon, ganun na sila. Bukas pag naubos yung ayuda na yan, gutom na naman yan. Kaya nga, ito nga yung pamahalaan na sobrang tamad, ayaw nang magtrabaho, binibigay na lang yung pera sa taong bayan. O, bigay kita 5,000, bahala ka sa buhay mo. O, ano problema mo? Eskwela? Ito 5K, puta, bahala ka, solusyonan mo yan. Ano problema mo? Mataas ang krimen? Eto 5K, bahala ka na sa buhay mo, huwag ka na magreklamo. Ganun ang ginagawa Mas kailangan ng taong bayan kahit wala kang ibigay sa amin na ayuda. Basta nararamdaman namin na may fair kaming laban. Nararamdaman namin na may mga programang nandiyadyaan para sa amin na safe ang kalsada, makakadiskarte kami ng maluwag. Mahirap yan, dumiskarte ka na para magkapera, ma-hold up ka pa. Ganun yan Na hindi kaya naiintindihan ng ibang tao or sabi nga natin, depende yan paano ba sumagot yung respondents, paano ba yung tanong. At sabi nga, kahapon nagkausap din po kami, may sectoral meeting with the President and DSWD Secretary and Labor Secretary Laguesma. Meron silang ginagawang survey, halimbawa po, yung kung gutom, di ba? Hindi lang po isang beses i-survey yung pamilya. Let's say pamilya. Isang beses. Baka ngayon gutom, na-survey sila ngayon. Diba? So, ang ginawa po ng DSWD is... Sige, Claire. Ipilit mo. Ipilit mo yung gusto mo. Sige. Patuloy pong minomonitor. Let's say itong pamilyang to, nag-improve ba o mas nagutom? Kasi kung halimbawa po na-survey kayo na tong araw na to at kayo'y gutom, sabihin nyo talaga, gutom kayo. Tangina, tanga talaga to. Hindi ganyan ang survey. Bobo talaga po. Tanginan to, nag-abogado na walang alam. Bopol sa putang umiti pa. Ma'am, yung sinasabi mo kasi, programa yun. Programa at trabaho, responsibilidad ng DSWD yun. Meron siyang target na lugar. For example, itong barangay na ito. Kulang sila sa nutrisyon. Sige. Anuhin natin sila. Magpoprograma tayo dito. Tapos, imomonitor natin sila. Ganon. Tayo na kasi, iba yun dito sa survey na naganap. At saka, ang tanong dito sa survey, hindi yung gutom ka ba ngayon? Napakagago putang inan to. Hindi yun ang tanong sa survey. Ang tanong nga sa survey is, ikaw sa sarili mo, nararamdaman mo ba na okay yung administrasyon ngayon? Yun lang naman. Halimbawa yung tanong it's specific na hindi na gutom ka ba ngayon? Oo. Tapos ilan ang gutom ngayong araw na to? Sa nakausap nating 3,000, 2,400 ang gutom ngayong araw. Tapos, meron tayong 600 na busog ngayong araw. Hindi naman ganun yung survey. Tanga talaga. Yung survey is, ngayong itong period na to, from March 1 to March 10, ang tanong natin, masaya ka ba sa gobyerno sa mga nangyayari sa bayan natin? O hindi. Yun lang naman ang doon di ba? Yes, no, maybe, I don't know. Ganun yung mga sagot dyan O kaya, isa pang tanong, masaya ka ba sa tinatakbo ng ekonomiya natin? Siyempre, tatanungin mo sarili mo. Yung sarili mong ekonomiya yung pagbabasihan mo. Wala hirap ang buhay talaga kahit yung mga kapitbahay ko Hirap ang buhay. Sasagot ako accordingly. Hindi naman yun. Masakit ba paa mo ngayon? Hindi. Masakit ba ulo mo ngayon? Hindi.
Gutom ka ba ngayon? Oo. Oh, so ngayong araw lang to, yung survey na yan, gano'n. Nantoko naman to si Claire, oh. Ginagawa mo naman tanga yung tao eh. Yung sinasabi mo, programa ng DSWD yan. Yung i-monitor, yung kanilang mga binibigyan ng serbisyo. Nag-i-improve ba? Effective ba yung serbisyo? Sustainable ba? O hindi yung survey. Study yan. Putangin ng to, Bopols. It's a study. Kasi kapag ka umepekto yan dito sa ano na to, gagawin na natin yan sa buong Pilipinas. Ganun ang trabaho ng DSWD. Anak ng tinapay naman to. Meron bang survey na tatanungin ka kung gutom ka ngayong araw? Gutom ka ba ngayon? Oo. Okay, 1. Gutom ka ba ngayon? Okay, 2. Hindi po ba? So dapat ang pag-survey ay hindi parang isang beses lang. Hindi one time lang sa taong ito. Dapat the same people will be the same people na survey before na ito yung abot o level ng kagutom. Gago. Tanga talagang putangin na. Kung parehas na tao tatanungin mo, di putangin na binayaran nyo na yung mga tao na yan para sa susunod na sagot nila maganda na mataas na survey nyo. Bopols. Gago, hindi pa pwedeng pare-pareho. Yun nga ang gusto nating malaman eh. Sino yung sinasurvey? Ang tanda ko na wala pang nagsisurvey sa akin kahit isang beses. Tapos ang gusto mo pare-parehas na tao yung isa-survey? Bobo! Yung gusto mong gawin, studies. Halimbawa, kukuha ka ng group of people. Oh, group of people, 10. Halimbawa, yung 10 na yan. Mababaho kilikili niyan. Oh, itong isa papahiran mo ng Nivea, yung isa papahiran mo ng Rexona, yung isa papahiran mo ng Old Spice and so on and so forth. Oh, tapos babalikan mo sila. Aamuyin mo isa-isa yung kilikili nila sa loob ng 1 linggo. Sino yung nawala yung putok? Ganon. Sino yung nawala yung putok? Anak ng tinapay naman to si Claire Castro. Parang grade 1 naman mag-isip to eh. Tuma nila. Dahil ba sa tulong ng gobyerno, naibsan ba yung gutom nila? Studies yun, sinasabi mo. Pinag-aaralin nyo. Kaya nga, same people, same... Hindi mo alam yung difference between studies and survey. Ang survey po, random yan. Random dapat yan. Dapat nga, wala talagang pagkakakilanlan yan. At kailangan talaga iba-iba. Pag na-survey na kita, dapat hindi ka na masa-survey ulit. Ibang tao na naman. Kaya nga tinawag na pulso ng taong bayan eh. Walang kwentang survey yan kung same people. Same group of people yung sinasurvey mo. Rigged yan. Nagbago ba? Nag-improve? So, kung isang beses lang kayo masa-survey at nagkataon na ngayon ay wala kayong sweldo o natanggalan kayo ng pagkakakitaan ngayong araw na to, ay talaga sasabihin niyo po, nagutom kayo. Proud na proud siya. Proud na proud siya sa analysis mo. Daki mo abogado tapos ganito mag-isip. Abogado yung difference between a study and a actual survey. Hindi niya mag-gets. Oh my goodness. Ano? Tapos magtataka kayo 25%. Sabi ko nga sa inyo, 25% is too high. 25% is high for yung mga ganitong klase ng mga ng mga nasa gobyerno. Dapat diyan mga 3, ganun. Kasi nga po dun sa Pulse Asia survey sinasabi na inflation po yung isa sa mga pinakagusto na matugunan agad ng mga Pilipino na issue ngayon. Attorney Claire, ang ginamit niyo po hindi nababahala ang Pangulong Marcos pero hindi binabaliwala. Tama, hindi nyo binabaliwala itong survey. Kasi base po sa mga nabanggit ninyo, makikipagpulong o nakipagpulong na nga po ba kahapon tungkol dito sa posibleng baka hindi naaabot na mga Pilipino na programa ng gobyerno? Actually po, yung pagkikipagpulong ng Pangulo, hindi naman ito dahil sa may ganitong issue. Regular po nakikipagpulong ang Pangulo. Sectoral meeting po. Paano ba matutugunan yung pangangailangan ng taong bayan? Paano ba Talaga? Meron kayong ganong meeting? O ngayon, Claire, sige nga. Sabihin mo kung paano matutugunan ni Bongbong yung problema ng taong bayan. Putang ina, wala kang nga ma-report.
Kamo lagi kayo nagmi-meeting, wala ka namang nire-report. Ang mga naririnig lang sa'yo tungkol sa mga Duterte. Puro political yung naririnig nila sa'yo. Wala kayong programa. Wala kayong binabanggit na mga programa. Kung madalas kayong nag-meeting, anong pinagmi-meetingan nyo? Tawak pa yung natutulungan itong walang gutom project ng Pangulo. So, kahapon nga ay Walang gutom project. O tanungin kita, walang gutom? Hindi ba walang gutom project pero ang daming gutom. Punta ka sa Maynila, ang daming mga street dweller doon. Ang daming mga taong grasa doon. Ano yung walang gutom? Putangin na nyo, niloloko nyo kasi tao eh. O katulad yan, yung 1 million na pabahay ni Bongbong. Di ba nabisto ka doon? Di ba ang dami yung programa? 1 million na pabahay taon-taon. 3 taon na. Dapat may 3 million na tayong pabahay. Puta na sana. Oh, tinanong ka, ilan na ba talaga? Basta, wala pa 1 million. So, ganun kayong klaseng mangako. Mga demonyo kayo mangako. Tangina pag nangako kayo talaga, ipinapangako nyo langit. Tapos ang binibigay nyo, mas masahol pa sa impyerno. Ngayon magtataka kayo, 25%. Ano na ba pinangako ni Bongbong na naibigay niya sa Pilipinas? 20 pesos na kilo ng bigas. Ano na nangyari? Walay, nga. After 3 years, nga. Oh, 1 milyon pabahay. Ano nangyari? Meron na? Taon-taon yun. Ang yabang nyo pa. Sana pinangako nyo na lang 10 pabahay taon-taon. Oh, baka sakali ma-achieve nyo pa yan. Pero 1 milyon pabahay taon-taon. Putangin na yan. Mantakin mo, taon-taon natin pinupondohan yan, yung 1 milyon pabahay. Pero taon-taon hindi nila na-achieve yan. Saan napupunta pera niyan? Pakasinungaling nyo eh. Kaya nabibisto kayo ng tao. Kaya ngayon, mababa ang survey ninyo. Nagtataka kayo. Ikaw, tanungin mo sarili mo, Claire. Nagawa nyo na yung mga pinangako niya sa taong bayan? bigay ng report itong si Secretary Gatchalian na ngayon ay minomonitor nila at nakikita nila a certain group of persons na survey nila before is nakita nila yung improvement. Kasi kumbaga hindi nga sabi ko hindi one time na programa yan, hindi yan konektado doon sa doon sa survey. Kasi ikaw na rin nagsabi, ilang tao yan yung nabigyan ng programa ng DSWD na yan. Hindi yan yung kabuuan na populasyon. Hindi ko naramdaman yan. Tanga ka ba? Ikaw yung nagsasabi na yung 2,400 na respondents, hindi nagre-represent ng 100 million na Pilipino. Ganon din. Yung programa ng DSWD na sinasabi mo na minomonitor nila, hindi rin saklaw niyan yung buong populasyon ng Pilipinas. O so ano ngayon? Na survey. So, sabi nga natin, yung survey kasi is pwedeng nandiyan, pwedeng guide yan. Pero sabi nga natin, hindi dahil bumaba ang rating ng Pangulo sa Pulse Asia, parang, teka lang, parang ano nangyayari? Hindi ganon. Parang tuloy-tuloy ang trabaho, kahit ano pa ang mangyari, pero tuloy-tuloy pa rin. Bobo talaga, no? May ginagawa ako. Ito, Claire, ito tuturuan kita. May ginagawa ako. O, sige, ito na lang. Nagluluto ako. Nagluto ako. Tama naman yung luto ko. Adobo, ang ano lang yan, ang ricado lang yan, toyo, suka, tsaka mga gisantes. Yung sibuyas, bawang, di ba? Kung medyo gusto mo matanggal yun lang sa lagyan mo luya. Minsan nilalagyan mo lang yan ng patatas, kamote minsan lalagyan mo pinya. Di ba magkakaiba pero parehas lang na adobo yan, parehas lang yung ano. Ngayon, luto ako ng luto ng adobo. Tapos, yung mga kumakain ng adobo ko, putangin na ayaw nila nung adobo ko. Bakit? May pinya ayaw nila, hindi nila trip. Pero tama naman, pwede naman, hindi naman kasalanan. Hindi naman labag sa batas, nalagyan ng pinya yung adobo. Kaya lang ayaw nung mga kumakain ng pinya. Mas gusto nila yung typical na adobo lang. Ngayon sasabihin nila sa'yo, ayaw namin nung may pinya Ang gagawin ko, puta magluluto pa rin ako, lalagyan ko pa maraming pinya. Ganon? Babaguhin mo na. Pag sinabi nilang masyadong maalat, ma-adjust mo. Pag sinabi nilang masyadong maasim, babawasan mo yung suka mo.
Bakit? Nagluluto ka kasi para sa kanila. Sila yung importante, kailangan masarapan sila sa luto mo. Hindi pwedeng ayaw na nga nila. Putang ina, hindi na nila makain yung luto mo, tinutuloy-tuloy mo pa rin. Eh anong ginagawa mo? Hindi nang gagago ka na lang. Di ba? Ayun na simpleng analogy, simpleng explanation na lang yun. So, ang tao, pag ayaw dun sa ginagawa mo, tas tinutuloy-tuloy mo pa rin yung ginagawa mo, abay, gago ka. Naaayon nga sa batas yung ginagawa mo o baka sa isip mo naaayon sa batas, pero kung meron pang mas magandang gagawin na naaayon din naman sa batas, bakit hindi yun ang gawin mo? Di ba? Pakinggan mo yung sinasabi ng tao. Tapos mag-adjust ka doon sa needs ng taong bayan. O, baka sakaling umakyat. Pag nakita mo na umakyat yung survey mo dahil binago mo yung kabobohang ginagawa mo, o ayan, ibig sabihin, you are headed to the right direction. Tang ina to mga to, nagpresidente, hindi marurunong. Kung paano mai-improve ang trabaho ng gobyerno. Okay, oo. At sabi nyo rin po kanina, hindi nyo sinasabing fake ang survey, pero posibleng baka yung mga baka lang no na yung mga respondents ay kumbaga nabahagian nitong mga fake news na ito. And speaking of fake news na yan, pagkalat ng fake news na baka posibleng may resulta dito sa survey results, totoo po ba nag-utos ang Pangulong Marcos Jr. sa kanyang mga gabinete na palakasin pa yung kampanya kontra disinformation? May kinalaman po ba yan sa survey or even before pa talagang mas gusto ng matutukan ng Pangulong Marcos Jr. itong disinformation? Noon pa, nung ako nga ay na-appoint, yun talaga yung mandato. Siyempre, kailangan namin iparating sa tao ano ba yung maaari nilang makuhang tulong. At the same time, makirtail yung fake news. Pero habang tumatagal, lalo na ngayon na kampanyahan, dumadami talaga yung fake news peddlers. Paano mo malalaman na ang isang balita ay peke? Katulad yan, ikaw ang numero unong fake news peddler eh. Si Bongbong Marcos ang numero unong fake news peddler. O, paano ko nasabi? O, hindi ba nga? Sabi nga niya, wala ni isang pumasok na baril sa KOJC. Walang paglabag sa karapatang pangtao sa KOJC. Pero kitang-kita naman, ang daming baril. Karapatang pantao, dami nilang sinasaktan doon. Nakaposas na, tinatadyakan pa, nagukay pa sa eskwelahan. Sinarado yung simbahan. Putangin na yan, winarak yung simbahan. Tapos wala silang masamang ginawa doon. O, so sino ngayon ang fake news peddler? Mahirap patayin ng fake news kapag kayo mismo yung fake news. Besides, sabi ko nga sa inyo walang taong makakapagsabi that this news is fake. Or itong sinasabi ng isang tao na ito ay peke. Ang makakapagpatunay lang na peke yan, halimbawa, yung sinasabi na si Bongbong ay addict. Paano mo mapapatunayan na fake news yung sinasabing addict si Bongbong? Yun ang tanong ko sa'yo. Is yung addict si Bongbong fake news or not? And anong proof mo na fake news yung addict siya? Meron ka bang pinakitang drug test negative result? O lip service lang? Or laway-laway lang? Na hindi nagda-drugs yan. Matinong tao yan. Pwede bang ganun lang? In order for you to prove that a news is fake, first, you have to deny it. Second, you have to prove that it's fake. If you cannot prove that it's fake, and you are not even denying it, so is the news fake? Mapapansin naman kahit naman ang isang, I forgot the name, Sayabra, yung Israel-based na disinformation na firm. Katulad niyan. Mayroon siyang sinight na isang Israel-based na disinformation firm daw. Ang taki mo, disinformation firm, naniwala ka? Isa siyang firm of disinformation, naniwala ka? Okay, let's say for example, itong Israeli firm na to, sinabi na ang daming mga disinformation dito sa Pilipinas, mga information na hindi accurate sa Pilipinas. Sabi ng isang Israeli firm. Now, bilang isang Pilipino, you will believe that? Naniwala ka kagad sa report nun? Samantalang ito,
Survey mismo ito na ang sumasagot mga Pilipino, putangin na nyo, hindi kayo naniniwala. Bopuls ka talaga. Kaya na kung di ka ba naman utak ka, dilis. Maniniwala ka sa isang abroad na, sa abroad, parang nakaraan, yung Dimsum Daily. Mas naniwala ka sa Dimsum Daily kaysa sa mga sagot ng mga tao mo. Itong survey na to ang tinanong mga Pilipino. Yung firm na yun sa ibang bansa, ano alam nun sa bayang Pilipinas, ang layo-layo nila dito. So pag may sinabi sila sa ibang bansa, paniniwalaan mo. Pag yung tao dito, hindi mo paniniwalaan. Kaya na clear ha, labo mo ha. Nakita talaga na sa Pilipinas, sobra, above average talaga ang porsyento ng disinformation. And Tapos hindi ka nagalit. Sinisiraan ka ng isang Israeli firm. Sinasabi na fake news ang Pilipinas. Tapos di ka nagalit. Dapat di ba? Hindi totoo yan. Mali yan yung sinasabi ng mga ibang lahi na yan. Akala ko ba mahal nyo ba yung Pilipinas? Bakit naniniwala kayo sa ibang lahi? Sa mga sarili nyong kalahi, hindi kayo naniniwala? So sa isang Israeli firm based na firm na nagsasabing maraming fake news sa Pilipinas, puta bilib kayo kagad. Pero dito sa survey na mga Pilipino sumagot at sinabing 25% na lang ang masaya, hindi kayo naniniwala. Doon naniniwala kayo, wow. So let's just say, for the sake of argument, hindi, paano na lang, sabihin na lang natin for the lack of better term, gusto nyo lang talaga na maganda yung survey nyo. Pag maganda survey nyo, ano kayo? Okay kayo. Pag pangit, hindi okay kayo. Ganon. Maniniwala kayo sa survey pagka mataas ang rating nyo, pagka hindi mataas ang rating nyo, hindi kayo maniniwala. Plain and simple. fake news. So yun talaga nakakabahala at obligasyon ng gobyerno na ito ay matugunan. Maayos ito dapat kasi kapag hindi Paano? Ipapatawag nyo na naman. Ipapatawag nyo na naman yung mga yung mga personalities. natin natugunan to, maaari yung mga tao na ito yung laging pumapasok sa kanilang sa isipan nila na ang gobyerno ay hindi nakakatulong, ang gobyerno ay fake. Ang gobyerno hindi nakakatulong, ang gobyerno ay fake. Bakit may isip ng isang tao na alam mo nung panahon ni Pangulong Duterte, mas madami pa ang nagsasabing mamamatay tao si Pangulong Duterte, ganito, ganyan. Ang daming mga pinabayaan lang ni Pangulo. Kasi nakita niya yung survey niya ang taas, 87%, 89%. So ibig sabihin, I'm doing the right thing. Ang ganda ng survey ko eh. Ang daming bumubulong dyan na pangit, 30,000 ang pinatay, bla bla bla. Pero kung titingnan mo, sino-sino yung mga yan, putang ina, puros makakaliwa. Huwag mo nang pansinin yan. Pero yung taong bayan, magtanong ka, taxi driver, tindera, masaya ba? Oo, okay. Ubos ang adik sa amin, di ba? At 89%, si Pangulong Duterte, tinuloy-tuloy niya yun. Kaya nga hanggang ngayon, mahal ng taong bayan eh. Di ba? Kasi nga, yung mismong pulso ng taong bayan, kung titingnan mo, kung doon ka magbabase, okay. Pero sa ibang bansa, si Pangulong Duterte, ano itsura? Pangit ang reputasyon ni Pangulong Duterte sa abroad, sa Amerika, sa Europe. Bakit? Dahil dyan sa misinformation na sinasabi mo. Kasi nga, ang misinformation nanggagaling talaga sa kalaban ng gobyerno. Noong panahon na yun. Ang panahon ngayon, baliktad. Ang gobyerno parang kalaban ng mga Pilipino. Tapos yung misinformation, according to yun, nanggagaling sa mismong mga tao. Pag sinabi ng Pilipino na gutom sila, gutom talaga sila, ma'am. Pag sinasabi ng Pilipino na we feel hindi kami safe, yun talaga ang sitwasyon ng Pilipinas. Pag sinabi nila na ang mahal ng bilihin, hirap na kami, yun talaga yun. Hindi fake news yun. Bakit? Galing sa taong bayan yun eh. Pero kapag nanggaling lang sa makakaliwa, sa aktivista, sa makabayan, doon lang nanggaling yun. Peke talaga yun. Propaganda yun. Pero kapag ang nagsabi, normal na tao, hirap na kami, ma'am, hindi po fake news yun, te. Hindi, yun yung talagang nararamdaman nila. At yun ang resulta o refleksyon ng incompetence ng gobyerno nyo. Yun lang yun.
Yun ang yun ang tamang kasagutan dyan. Reflection ng incompetence nyo, yung kahirapan ng bayan ngayon. Baguhin nyo yung style. Baguhin nyo yung approach. Tanggalin ninyo yung mga sarili ninyo. Lahat ng pera ng taong bayan, ilagay nyo sa lahat ng mga proyektong makakabuti sa taong bayan. I am sure. Alam nga naman kung masaya ako, sasabihin ko hindi ako masaya. Hindi kakalat ang mga peking ang sinasabi niyong mga masasamang balita. Let's just say masamang balita. Huwag natin sabihin peke kasi hindi natin madidistinguish ano yung peking balita sa tamang balita eh. Masamang balita, let's say may masamang balita tungkol sa gobyerno, mawawala po yan kung babawasan ng gobyerno yung paggawa nila ng masama. Kung puro kabutihan ang gagawin ng gobyerno para sa Pilipino, ang kakalat na balita, yung magagandang ginagawa nyo. Kung maganda lang sana ang ginagawa ninyo, kami, mantakin mo sabi ko nga sa inyo we keep on echoing lahat ng mga gandang ginawa ni Pangulong Duterte sa Pilipinas. Binabayaran ba kami? Hindi. Kung magagandang ginagawa nyo, we will echo lahat ng magagandang ginagawa nyo sa Pilipinas. Ang problema, wala kaming makita, Claire. Miski ka, wala kang makitang maganda. Kaya nga, puro Duterte naman ang bunganga mo O hindi ba, yung mga vlogger ninyo walang maipakitang magandang ginawa ni Pangulong Marcos. Kaya ang ginagawa nila, inaaway lang nila yung mga vlogger na nagpapahayag ng kanilang mga pagkadismaya sa bayang Pilipinas. Mantakin nyo, dami-dami nyo na. Bayad pa kayo, tapos 25%. Sabi ko nga sa inyo, taas-taas pa yan Talagang yan ang mangyayari mga survey. Kasi maaaring ma-influensahan sila ng kanilang sagot because yun na nadidinig nila na fake news. At ngayon po, bukod kasi dun sa mga nabanggit nyo, posibleng may factor yung fake news, posibleng yung inflation and other issues pa. Kasi may binanggit pa po yung Pulse Asia survey o sina Sir Ronald Holmes kahapon sa amin. Kung ano pa yung mga ibang factors na posibleng dahilan ng pagbaba ng approval at trust ratings ng Pangulong Marcos Jr. Tinitignan nyo rin po ba yung pangyayari sa pagkakasurrender po? Ito maganda to. Pakinggan yung maigi. Talasan nyo yung tenga nyo Nagkaroon tayo ng Senate inquiry patungkol dito sa pagpapadala kay Pangulong Duterte sa ICC. Walang umaamin kung sino yung mastermind Walang umaamin kung sino yung mastermind. Sabi ni Remulla, Governor Remulla ng Cavite, DILG, hindi na nga dumating kasi nga bistong-bisto na siya na may mastermind sa pagpapadala. Hindi ba? Ayaw nila umamin. Sino mastermind? Tinatanong ni Bato, si Torres, sino nagutos sa'yo? Ikaw, Marbil, sino nagutos sa'yo? Hindi ba paikot-ikot? Hindi nila sinasabi sino nagutos sa kanila. So ayaw nila mag-name drop kung sino nagutos sa kanila. Aamin dito. Si Si Claire Castro aamin dito. Sabi ko nga sa inyo, ito ang pinakamalaking pagkakamali ng gobyerno ni Bongbong, yung i-hire tong taon to. Because this person is not helping, nakakasama pa. Pakinggan nyo. Sa dating Pangulong Duterte sa dahilan ng pagbaba din po nitong trust at approval ratings ng Pangulong Marcos Jr.? Malamang, pwede. Pero yun nga ang mangyayari pagka ganun. Kasi ang lumalabas dahil ba sinurrender ang dating Pangulong Duterte sa ICC, bumaba ang rating ng Pangulo. Kahit ano man ang mangyari, kahit ano pang rating yan, ang Pangulo, itong sinasabi natin, gagawin, magdi-decide base sa batas at kung ano yung tama. Kahit hindi ito maging popular sa tao, kung ano yung tama, anong sinasaad ng batas, yun lang po ang susundin. So kung ang karamihan ng mga tao ay ayaw ang ginawa ng Pangulo o ng gobyerno, ng administrasyon, anong sabi ni Ate Claire? Again si Marbil hindi umamin, si Tori hindi umamin, si Boying hindi umamin, si SILG hindi umamin, si Anyo hindi umamin. Isa lang ang umamin, si Claire. Inamin ni Claire. Ang sabi ni Claire, wala daw kahit daw hindi popular yung decision ni Pangulong Marcos sa pagpapadala kay Pangulong Duterte sa ICC. Wala daw siyang pakialam basta naayon sa batas yung ginawa niya. So ngayon, sino mastermind ngayon? Di ba? Ang mastermind si Bongbong. Ayan, sinabi na Ulitin natin
Ulitin natin. Popular sa tao, kung ano yung tama, anong sinasaad ng batas, yun lang po ang susundin. So kung ang karamihan ng mga tao ay ayaw ang ginawa ng Pangulo, Kung ang karamihan ng tao ay ayaw ang ginawa ng Pangulo, so si Claire na umamin na talagang si Bongbong Marcos ang may desisyon na dalhin si Pangulong Duterte doon. Kasi sinasabi niya dito sa interview niya na kung ayaw ng mga tao yung ginawa ng Pangulo, sabi ko sa inyo Malacanang. Alam niyo kung ba't galit sa inyo tao? Iwas kayo ng iwas, panay ang sinungaling niyo sa Senado, tapos sa interview lang umamin na tong engot na to. Ayan, less talk, less mistake. More media exposure, lalo na kung eengot-engot yung itinalaga ninyo, will definitely expose yung mga kabulastugang ginagawa nyo. And here, clear as day, clear as day, na inamin nito ni Franz Castro, ako ng Franz Castro, kamukha kasi nito ni Claire Castro, na yung pagpapadala talaga kay Pangulong Duterte sa ICC, kagagawan talaga ni Bongbong Marcos. Yun ang sinasabi niya. Ulitin natin para lang sa inyong indulgence. popular sa tao, kung ano yung tama, anong sinasaad ng batas, yun lang po ang susundin. So kung ang karamihan ng mga tao ay ayaw ang ginawa ng Pangulo, So kung ang karamihan ng tao ay ayaw yung ginawa ng Pangulo, so totoo. Yun naman pala, ito na si Claire lang pala sasagot ng mga katanungan nyo kung sinong mastermind dyan sa pagpapadala kay Pangulo sa ibang bansa. Baka masabihin mo, fake news na naman to, ha? Sa bibig mo mismo nang galing to, Claire. Sa bunganga mo mismo nang galing na si Pangulo talaga ang nagpadala kay PRRD sa ibang bansa. o ng gobyerno, ng administrasyon, sa Ganyang binago, ang gobyerno, administrasyon. Patay tayo dyan. sitwasyon ni dating Pangulong Duterte na ma-surrender to sa ICC, hindi po mapapahinto ang administrasyon na gumawa ng ayon sa batas. Kahit hindi ito popular. Kasi kung ano po yung sinasabi ng batas, yun ang dapat ang gawin. And ito po ang nagtataka kami. Kung yan po ang magiging dahilan, majority of the Filipinos, meron din naman survey na umaayon. O yun naman pala naniniwala ka pala sa survey. Nagkalito-lito na siya dito. Hala, naamin ko na. Naamin niya So ngayon, gina-justify niya yung pag-amin niya na si Bongbong Marcos talaga ang may kinalaman sa pagpapatalsik kay Pangulong Duterte at pagpapadala sa kanya sa ICC. Ngayon, gina-justify niya na may survey naman na nagsasabing masaya naman yung tao. Akala ko ba hindi ka naniniwala sa survey? Akala ko ba pag may survey, dapat inaaral muna kung sino-sino yung mga naano niyan. Mga na-survey na yan. Pare-parehas ba na tao yan? Dapat 1 linggo, 2 linggo. Paulit-ulit dapat sinasurvey yan. Bakit ngayon biglang survey din ng pinagbabasihan mo ng statement mo? Ano ba talaga, Claire? Ang gulo-gulo ng utak mo. Na dapat dalhin ang Pangulo, dating Pangulo, sa ICC. Kung yan po yung dahil, medyo conflict po talaga Magiging conflict po yung mga ginagawang survey. Kaya nga minsan sabi natin, Kaya nga, pag survey, pabor sa'yo, go, good. Pag survey, hindi pabor sa inyo kung ano-ano ang dahilan nyo. Wag ganon, ma'am. Wag ganon. When people, when the ordinary people are calling you out, you listen. Yun lang naman yun That's what you're supposed to do. Kapag kasi nasabihan kayo na hindi maganda yung trabaho, look, tingnan nyo yung trabaho and then adjust. Adjust according sa panglasa ng mga pinagdilingkuran ninyo. Kasi sabi nga nila, inihalal kayo dyan, inilagay kayo ng tao dyan para magsilbi sa tao, hindi pagsilbihan kayo. kung iilan lamang po ang natatanong dito, let's say 2,400 sa Pulse Asia, masasabi natin hindi ito nagre-reflect, no? Hindi siya nagre-reflect ng sentiments of more than the majority or more than 100 million Filipino people. That's how survey works, ma'am. Because if you are gonna talk about or if you're gonna
make a survey ng buong population, then hindi na siya survey. Hindi na po survey tawag dun, ma'am. Kaya malalaman talaga natin ang resulta ng survey kung accurate ba pagdating sa May elections. Diyan lalabas. Pagka nanalo yung mga kandidato natin, it means yung pagkadismaya ng tao sa inyo ay totoo. Kitang-kita naman natin sa mga lumalabas sa lansangan. Pero pag nanalo yung mga kandidato nyo na hindi naman nangangampanya, putang ina, yun na. Yun ang di natin alam kung anong iisipin natin. Mahaba ito, masyadong putunin muna natin, reaksyonan natin ulit sa ibang araw yung mga susunod pang statement siya dito. But klaro dito sa interview na to na inamin ni Claire Castro na si Bongbong Marcos talaga ang nagpadala kay Pangulong Duterte diyan sa Hague at hindi talaga maintindihan nito ni Claire Castro kung ano yung trabaho nila. Hanggang dito na lang muna tayo mga bossing. Maraming salamat sa inyong panonood. Mabuhay kayo. God bless us all and God bless the Philippines. You're all amazing. Mabuhay kayong lahat at kita-kits sa susunod na vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at